Hi mga kudoks, we're getting ready to jog. Kailangan namin mag-exercise kahit winter. Kasi kumain kami ng marami kagabi. Kumain kami ng Anong kailangan natin? pancit canton. Kumain kami ng pancit canton pala. 4. So, kamusta ang jogging so far? Black ang nose ko. So nahihirapan ako huminga. Yan yung maganda. Kasi kung magja-jogging ka, mag-open up kasi yung airways mo. So, Beating ako. kumain kami ng 4 pancit canton last night. So, nakonsansya kami at nag-exercise kami kahit malamig. Ilang layers ba yan? So, naka-puffer ka, naka-jumper, naka-t-shirt. 3 lang. Okay. Naka-ano din. Naka-warrior. Warmer. Ito guys, the best tayo. Basta. Lamig mga kudok, so kailangan tayo mag-cover up. Bugnaw na ako po. Pad. Ready ka na mag-jogging? Ready! Tara. Ingat ka lang ha kasi slide. Kahit may sakit, ready! Marami may flu ngayon dito sa UK. May super flu na kumakalat. But hindi pwedeng nasa bahay lang kami palagi. So kung lalabas kami at breathe fresh air. I think sa bahay lang ako ng mga ilang araw. Parang ako nasusuffocate. Wala nang air. so lalabas kami guys para mag-jogging. Pangit yung panahon ngayon. Kung saan tayo mag-jogging, maulan. Yeah. At walang hadlang sa pag-jogging. Kamusta ang jogging so far? Black ang nose ko. So nahihirapan ako huminga. Yan yung maganda. Kasi kung magja-jogging ka, mag-open up kasi yung airways mo. My throat is really itchy. Ilang degrees lang? Hindi na siguro malamig eh. I think 8 degrees. 8 degrees? Okay, not bad. Kasi recently, negative yung temperature. But ngayon 8 degrees, but maulan. After nito, kain tayo dyan? That's what I'm thinking yesterday. Last night. Daw kaon. Naputol yung jogging namin. Dumaan kami dito sa British Heart Foundation. May mga second hand dito ng mga furniture at saka appliances. Naputol ang ating jogging. Wala pa tayong 5 minutes. So, grabe ang bad ng timing ng pagja-jogging. Napakaulan. But hopefully, titila yung ulan maya-maya. So, brisk walk lang tayo. Let's go! Ano masasabi mo sa ating pagja-jogging so far? Okay. It's just raining. It's raining men. So, malapit lang to sa bahay, guys. So, ang ganda ng view. I think nadala ko sila dito last time nung pumunta ako sa GP Clinic. Ito yung magandang church na malapit. But hindi siya Catholic church, ibang religion siya. Yeah, pero ang ganda. Ganda nga. So, Ganda ng church. pasok tayo? Pasok muna kami dito sa magandang church, guys. Ang tawag sa ganitong mga bahay? Hindi ko alam.
So, ito yung mga bahay structure. to, mga commercial space. Ayan, yung iba bahay, yung iba commercial space, di ba? Ayan. Victorian ba yung tawag? I don't know. Maybe. So, may mga ganito sa UK guys. So, dyan nilalagay yung mga mail, mga sulat. Tapos kukunin yan ng mailman kaya papadala. Guys, accidentally nakita namin tong Dean Village. Sikat ko siya eh. Sa mga yung lugar. Punta tayo doon sa Dean Village. Be careful. Yes. Nasa Dean Village kami. Papunta na kami doon sa main part ng village na to. So, kung isi-search mo yung Edinburgh, isa tong Dean Village sa mga hidden gems ng Edinburgh. Medyo malayo siya sa city center. May bantay. Partida pa yan na maulan tong araw ngayon at pupunta kayo dito sa magandang spot ng Edinburgh. Okay ka lang? Buhay ka pa? Alive. Alive, bantay. Na-weld to. Nakakamuad to. Mga kadoks, kakajagin namin, napunta kami dito sa Dean Industrial Village. Ganda dito. Sayang, maulan lang. Pero napakaganda. Woo! Bako. Okay daw. Ano masasabi mo sa place? Ganda. Maganda? Kung akalain na pupunta pala tayo dito. Sa tourist spot. Kasi hindi siya masyadong tourist spot na wala masyadong tao. Tourist spot na siya. If you see mga tourist spot, if you search ba for tourist spot, abo you read. Kasali talaga yung Dean Village. Village. Hindi ko alam kung ito na ba yung main village, no? Baka meron pa. Doon. Doon ba? Oo. Pwede na yun. Ito lang yung Miller Row. Ano siya? Later na to, pabalik naman eh. Ha? Pabalik naman eh. Pabalik na? Oo. Stone ang sahig. Every small place dito, talagang may mga telephone booth. Ba't kayo may telephone booth? Everywhere parang may tourist spot. Na Parang ganito? may Telephone booth. Trademark ng UK yan, guys. So may part ng Dean Village na hindi namin nadaanan kasi lumagpas na kami. So next time na lang kami pupunta doon kung daan kami ulit ng Dean Village. So guys, may store dito na pang-running. Pasok tayo. So guys, kumain muna kami dito sa parang mga wrap Thank you. at panini na store. Dito lang sa Ating pagja-jogging ay nauwi sa kainan. Imbis na mag-jogging, kakain tayo. Pero lunchtime na rin kasi. Yeah, but I think we did walk a long way. Yes, we did. Ano in-order natin? I ordered spicy Cajun chicken wrap and yung sayo is the chicken chorizo panini. So, this Magkano? place is famous kasi parang luma siya. Famous sila sa mga wraps and paninis. Okay.
Magkano yun ang gastos natin? Probably 14. 14. And we also have the sparkling water. Mura ba yun? Mura ba yung 14? Mura. Kasi usual meal dito, no? Usual meal. 15 to 16 each meal. No, for Arab, dito mga 8, 9. Hmm. Dito is 5 lang yan. 5 lang ba? So, parang malaki, no? 6 lang. O 7. Explain ko na kanina. Ano to? So this is the chicken chorizo cheese panini. Chicken chorizo cheese pan. And this is the spicy Cajun wrap. Ano? Spicy Cajun wrap. Okay. Tsaka sparkling red. water. Or still water. Sparkling. Sparkling? That's it. Bon appetit. Sarap ba? So, wala pa kami mga ligo, guys. Ang ligo. Super naligo naman tayo kagabi. But it's not cold today. Maulan lang. Dito pala sa UK, may mga ibang restaurants na may extra charge kaunti if ano ka, mag-dine in or eat in sa store. Ano yung rationale? Sabi mo, ba't may kaunting charge kung uupo ka sa store compared to take away or take out? Gagamit ka sa upuan. Gamit ka sa upuan. Tsaka nilinisan nilang upuan. Ano hugasan ng plato? So, Dapat wala. Kasi inviting siya. Para siya ano ba. If may upo, di ba, nadami ang tao. Parang, masarap siguro dito kasi may mga tao. Dapat hindi sila na-charge. Ang takeaway, dapat may extra siya. Kasi may ano ka, yung takeaway ka. Ba? may mga container. Pero sa Pilipinas may extra charge ka kung Takeaway. take away, di ba? Yung iba, to take out. Tapos bibilhin mo yung container. Dito naman, opposite. Mabayad ka ng kaunti sa usual menu kung mag-dine in ka or eat in. How was the food? Good. Sarap. Good. How would you rate it from 1 to 10? 10. 10? Grabe ka. Not an ordinary wrap or panini. Yeah. Good. Worth the price. Yeah. Worth the price. Mura lang siya. Mga products, umihi sandali si Mrs. So, dumaan kami dito sa Jollibee kasi may toilet dito na pwedeng gamitin. Tapos pinili na lang ako ng peach mango pie at saka yung bago nilang ube coconut pie. Hindi ko pa natikman yung ube coconut pie, so tikman natin kung masarap. Dito na guys ang ating pies to go. Wow! So, pinili ko, tuloy ka maka-choose eh. So, dalawang ube, tsaka dalawang ube coconut at saka isang peach mango pie. Tikman natin. How's the ube? Sarap pero mainit. Sarap siya. So, Really ube at saka coconut yung laman. Sarap. Very good. Well done, Jollibee. Guys, dumaan kami ng Filipino store. Ano bibili natin? Bangus. Bangus. Bumili kayo ng sayote. Yan, sayote. Filipino store. Nakakamiss ang Filipino products. Guys, akala ko bangus na yung bibilhin namin. But then, 5 minutes inside the Filipino store. Palitaan yung kalamansi, oh. Ang mga bibingka, mga ube, ensaymada. Ay, concentrate. Sweeten. Buha na lang.
Ha? Papadami na tayo sa grocery natin, ah. Pancit Huwag ka canton, nang guys. mareklamo. Pancit canton. Kasi, para sa'yo naman yan. Imbis na bangos lang yung bili namin, na dapat 9 pounds lang na bangos, ang nabili natin ay how much? 50 pa. 50 pounds. So 50 pounds yung nagastos namin, guys, sa Filipino store. Gosh. 50 pounds is 3,500 pesos. Pero madami na. May mga isda na tayo. Mga ulam na. Ulam. Sige. Pang miswa. may shrimp pa tayo. O, diba? Madami na tayong food. Gina-justify lang namin yung binili namin. So, umuwi muna kami ng bahay para maiwan namin yung mga grocery stuffs namin. Guys, ako na muna yung pumunta sa barbershop kasi nagpahinga muna si Mrs. kasi napagod siya sa kakalakad namin kanina. So, magpapagupit muna ako. Ito lang sa malapit. Usually, ang range ng mga regular na male haircut dito is nasa 16 to 19 pounds. So mga 1,400, 1,500 pesos ang usual na price ng haircut dito sa UK, kahit doon sa England. So may suki ako dito sa malapit na napagupitan ko lately. Ang ganda naman, okay naman. Ang pangalan ng barbershop ay Dubai Barbers. So baka galing Dubai itong mga tao na nandito lang sa UK at nanginegosyo ng haircut. Actually marami dito mga haircut na Turkish barbers, Middle Eastern barber. So baka talaga sikat yung barber ng Middle East, no? Kasi dito sa UK halos lahat ng barbershop sinasabi na Turkish barber or from Middle East na barber. Hindi ko alam kung makakapag-film ako doon sa loob ng barbershop. Check natin. So guys, ito na yung haircut natin. Oh 15 pounds yung nabayaran ko. So, yung gumupit sa akin ngayon, hindi siya yung usual sa akin. Okay lang. Hindi ako masyadong super contented pero decent naman for 15 pounds. So, medyo mura siya, 15 pounds. So, ito na nga mga kudoks. Dito pala sa mga barbershop dito sa UK, usually gusto nila cash compared sa ika-card mo or money transfer. Hindi ko alam pa anong reason. Basta preferred mostly ng mga barbershop dito is cash. Every month lang ako nagpapagupit. Once a month. Thanks for watching mga kudoks. Paalam!